Amen. Woo. Praise God. Sige po, bago po tayo maupo, please turn to your left and to your right and say, God is good. God is good. Hallelujah. God is good. Purihin po ang ating Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah. Are you ready for the word? Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Grabe po, no? Truly, mga kapatid, ang Diyos po hindi po nagkukulang. Amen? Praise God, praise God. Purihin po ang ating pong Diyos. Alam niyo po, sometimes we experience many troubles. Madaming mga pagsubok ang dumating sa buhay po natin. They come all at the same time, di ba? We have them in our lives, also in the lives of our family. Sino po dito ang hindi nakakaranas ng mga problema sa buhay? Taas ang kamay. So, yung mga nakakaranas po, yan. Lahat po tayo, all of us here, nakaka-experience po tayo ng trials, di ba? At ng mga kung ano ng mga bagay sa buhay po natin. And also in the lives of our fellow believers. Hindi lang family po natin, kundi yung kapwa po natin mga mananampalataya. Di ba? Life-threatening sicknesses, sudden accidents, katulad ng nabalitaan na naman po natin sa Presto, sa family, tayo po ay sa kanila ay taus-pusong nakikiramay po sa kanila. Grabe, sunod-sunod, no? Sometimes di natin maintindihan po talaga ang kilos ng Panginoon. But I believe with all my heart na ang Diyos po hindi nagkukulang. Ganun po ang atin po Panginoon. Hindi po ba, meron po tayong mga naranasan unexpected deaths and also the recent typhoon and flooding in the Philippines. Napakadami po niyan. Mga kurakot na mga politiko po natin sa Pilipinas. Diba? Which caused ruin, destruction, and even death. Nangyayari po ito. We all experience this, mga kapatid. Nararanasan po natin yan lagi sa buhay po natin. We all know, mga kapatid, from experience, tingnan po nito, that even our best days have trouble in them. Diba? Kahit sa mga magaganda nangyayari sa buhay po natin, biglang papasok po ang mga alalahanin sa buhay po natin. Because this is true. Okay? Totoo po ito. We consider the Word of God in our text. Nangyayari po ito sa buhay po natin at kailangan po nating panghawakan po ang salita po ng ating pong Diyos. Alam niyo po, hindi po kami nag-usap ni Brother Willie, ni Kuya Willie, ha? Pero konektado po ang pag-uusapan po natin ngayon. Maybe it is continuation po ng atin pong mga pinag-uusapan po ng mga nakaraan. Because I sense in my spirit, mga kapatid, that some of us here sa atin pong kalagitnaan ay may mga pinagdadaanan pa rin po tayo. That's why, ito po yung nais ng Diyos na ituro at muling ipaalala po sa atin ang mga bagay po na ito. Let's read Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. Okay? Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. Sabi po dito ng Word of God, "But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." Grabe, no? Verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you. And through the wood rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you." Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, ito pong pag-uusapan at pag-aaralan po natin ngayong pong gabi pong ito, the main thing God says is, fear not, do not be afraid. Grabe, no? Kanina yung mga binitawan din ni Brother Willie. Fear not. Okay? Do not be afraid. Pwede po ba? Please turn to your left and to your right and say, fear not, do not be afraid. Diba? Sa Tagalog po, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. God assures us, mga kapatid, that we have nothing to fear. Bagat, ang katotohanan, natatakot po tayo. Tama po? Sino po ang matapang po dito? Yeah? Even pastors and leaders, dumadaan po yan. Nararanasan po natin. Pero the Word of God says, fear not, do not be afraid. Okay? What does this mean? Ano pong ibig sabihin po nito? What are we talking about today? So tonight, mga kapatid, let's talk and discuss about some story of Prophet Isaiah. Okay? Tingnan po natin
ang story po some of the story po na gusto ipakita po ng Panginoon po sa atin, patungkol po kay Prophet Isaiah. Tingnan po niyo ito. So, si God po, ito po una, God sent Isaiah and gave a message as a warning to the people of Judah. Mga Israelites po ito. So, ang tanong, what message from God does Isaiah bring to the people of Judah? Ano po ba yung mensahe na gusto po iparating ng Diyos sa bayan po ng mga ng Judah or ng mga Israelites? Ano po ba ang gusto ng Diyos? Okay? First, ito po, pakinggan niyo po ito they will soon to be taken out of their land, out of the promised land of Canaan. Grabe, no? Good news, bad news? Ano po yung good news or bad news? Yun po yung message na dala-dala po ni Isaiah para po sa mga taga-Judah. Nang sabi doon, una, sabi gano'n yung message ni God, they will soon to be taken out of their land, out of the promised land of Canaan. Okay? Malapit na daw silang paalisin sa kanilang lupain, palabas ng lupang pangako ng Canaan. Good news po ba yan o bad news? Bad news. Sino po ang gusto ng bad news? Ha? Wala. Di ba ba? Ayaw po natin yan. Kaya parang, sometimes nakakalungkot mang isipin, di ba? Pag nagbukas po tayo ng ating kagabi lang, magkakasama po kami, sa mga kwentuhan, pag-uwi, may balitang hindi maganda. Di ba? Ito pa ang sabi po ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, from the message of God, sabi nga, their land will be destroyed. Also the Jerusalem and the temple. Nothing will be left. Nakakatakot o hindi? Nakakatakot. Hindi ito masaya. Yung wawasakin ng kanilang lupain, ganon din ang Jerusalem at ang templo. Walang matitira. Yun ang sabi. Yan nyo And they will be captives. They will be slaves in Babylon for 70 years. Grabe. Yung nga lang isang taon Ang hirap po nun. Sila daw po ay magiging bihag, magiging alipin sila sa loob ng 70 years. 70 taon. Di ba? So, Isaiah also spoke words of comfort to the faithful believers in Judah. Ito ang good news. Hindi lang po ito pong message or balita po ni Isaiah para po sa mga taga-Israel, sa mga taga sa Judah, hindi lang bad news. Sabing ganon, Isaiah also spoke words of comfort to the faithful believers in Judah. Aba, may faithful pala. Okay? And God commanded Isaiah to do Isaiah 40, chapter 40, verses 1 and 2. Tingnan po natin. Ano pong sabi po dito? Ito po yun. Sabing ganun, verse 1 ng Isaiah chapter 40. Comfort, yes, comfort my people, says your Lord, your God. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Okay? Yun daw po yun. Ang good news dito. So, we can see here, mga kapatid, our text contains God's word of comfort for His people. Okay? But although there is comfort, tingnan nyo kahit na meron pong comfort dun po sa salita o mensahe po ng Diyos galing kay Isaiah, the words of our text were also difficult for the people of Judah. Okay? To hear. Okay? Kahit daw po na punong-puno daw po ng kapanatagan, ng mga pangako po ng Diyos, mahirap pa rin po para sa mga Juda ang makinig at tumanggap. Bakit po? Sapagkat many of part of ng Juda po ay hard-headed po. Matitigas po ang kanila po mga ulo. Okay? So, let's take a closer look at Isaiah chapter 43 verse 2. Tingnan po natin muli, balikan po natin. Ano pong sabi po ulit ng Sabi yung ganun ng Word of God? When you pass through the waters. Yun po yung mga salita po sa verse 2. Ano sabi po doon? When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire,
You will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ano po yung word po dyan? Isang word na kung saan ay paulit-ulit pong sinabi or 3 beses na nabanggit. Balik po tayo doon. Yan, tingnan po ninyo. Ano po yung isang salita na ilang beses pong inulit? Ha? Through the fire. Yun po ba yun? Tingnan po ninyo ito. Tingnan po ninyo ito. Ha? Sabi po ng Word of God, tingnan nyo. Okay. Ilan po Sabi po dito, when you pass through the waters, when you walk through the fire. Okay? Yung word po, makikita po natin dito, the word when. Let's say when. The word when is the first word used in verse 2. Ibig sabihin, God does not use the word if. Ano po sa Tagalog po ng when? When, sa Tagalog, parang Panggalatok, no? Parang Pangasinan. When. Ibig sabihin, kapag. Okay? So, makikita po natin dito, God does not use the word if. God uses the word when. Di ba? Hindi niya sinabing kung. Kundi ang sabi niya ay kapag. Because God makes clear to them that these things will be a reality. Maliwanag po ito, nilinaw po niya na ang mga bagay po na ito ay magiging totoo sa panahon po na iyon. It is a fact. Pag sinabing fact po, mga kapatid, ibig sabihin, katotohanan, totoo po. Okay? That they will pass through deep waters and raging fires of affliction and trouble. Ibig sabihin, dadaan daw po sila sa matinding kahirapan at kaguluhan ng buhay. So when the people of Judah heard this, mga kapatid, ano sa palagay po ninyo? Masaya sila o natakot sila? Natakot po ito. Fear struck their hearts. So the questions that came to their minds, mga kapatid, ay yung bang, what will happen to us and to our children? Anong pwedeng mangyari sa amin? Anong pwedeng mangyari sa mga anak ko kapag nangyari ito? Will God totally destroy us? Okay? Because of what they heard from God's message, mga kapatid, through Isaiah, they were extremely frightened. Takot na takot po sila nung panahon pong iyon. Okay? So, what does this mean to us today, mga kapatid? And I believe with all my heart, this is also true for us today. Okay? Kung nangyari po ito sa kanila nung mga unang panahon, ay posible po na mangyari din po ito sa panahon po natin ngayon. Grabe na ang nangyayari po sa mundo po ngayon, sa totoo lang. Madalas ko po sinasabi po sa inyo, wala na po tayo sa edge po ng katapusan, ng end times. Tayo po ngayon ay nasa loob na. Ibig sabihin, nangyayari na po yung mga sinasabi po ng Book of Revelation. Okay? So, dapat po natin malaman na ito po ay totoo din po sa panahon po natin ngayon. Because we have so many reasons for us to fear. Tama o mali? Di ba? Napakadami pong dahilan para po tayo ay matakot, mga kapatid. And according to the book of Isaiah, fires and waters, mga kapatid, represents all the afflictions and difficulties of life. And even kapag sa panaginip ka, pag nananaginip po tayo mga Pinoy, di ba? Mga Pilipino, ang kultura natin kapag nakapanaginip ka ng tubig, lalo na kung baha o flood ang dating, may kakaiba po ito. Because our dream, mga kapatid, ay spiritual po yan. Okay? So, ibig sabihin, ang mga apoy at mga tubig po ay nagre-represent daw po ito ng kaguluhan at kahirapan ng buhay. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, yun po yun. But we are not exempt from life's trials and challenges of life. Hindi po tayo exempted po dito. Ibig sabihin, lahat po tayo na nabubuhay sa mundo pong ito ay dadaan at makakaranas po ng mga pagsubok sa buhay po natin. Okay? Even our faith can be at risk of weakening. Diba? Kaya pong pahinain po ang pananampalataya po natin kapag tayo po ay nakakaranas po ng matinding pagsubok sa buhay po natin pong ito.
Di ba? We fear for we fear for especially two reasons. Meron daw pong dalawang klase po ng dahilan kung bakit po tayo kung minsan ay natatakot. Ito po ang una. First, of the affliction itself. Ibig sabihin, it is very difficult to bear. Di ba? Kapag tayo po ay nakakaranas po ng matinding pagsubok po sa buhay or mga kapaghatian, napakahirap po nitong tiisin o pasanin. Sometimes sinasabi natin sa Panginoon, Lord, hanggang kailan ba ito? Pwede bang tapusin na ito, Panginoon? Pagod na po ako. Di ba? For example, if you are in water that is only ankle deep, meaning, it isn't too difficult. Di ba? Kapag ka daw po tayo ay, yung tubig na nilulubugan po natin ay hanggang, ano bang ankle sa Tagalog? Sa sakong. Di ba? Hindi masyadong mahirap. Di ba? Kasi hanggang sakong lang ang lalim ng paa. But when the water is up to your neck or over your head, that's very difficult. Di ba? Bakit mahirap? Kasi lampas na eh. Lampas na ang leg natin, lampas na hanggang sa ulo natin, mahirap po yun. When trials come upon us, mga kapatid, many questions and fear arise. Napakadami po mga tanong ang pumapasok palagi sa ating pong mga kaisipan. Maraming mga takot ang pumapasok po sa ating pong mga isip. We don't know if we will survive. Di ba? Mabuti na lang po. Meron po mga kapwa natin mananampalataya na nananalangin po sa atin. Tinutulungan po tayo na mapagtagumpayan ang buhay na ito. Sabi natin, we fear for especially two reasons, mga kapatid. Sabi natin, first, the affliction itself. Diba? It's very difficult to bear. And number two, mga kapatid, the second reason for fear is our sins. Let's say sins. Okay? Sometimes, mga kapatid, we think our sins lead to God allowing trials in our lives, making us feel He's angry and punishing us, and that He may live, and He may not live us anymore. Ganun ang kaisipan po natin eh. Madalas. Yes, our fear is real. Totoo po yung mga takot po na pumapasok lagi sa ating pong isipan. Di ba? Lalo na kapag wala pa tayong work, wala pa tayong trabaho. Kapag hindi natin nakikita na ayos po yung ating pong future, yung ating pong career. Di ba? Our fear is real, mga kapatid, because we knew our sins and we know we deserve God's wrath. Di ba? Tayo mga mananampalataya, minsan naiisip po natin na karapat-dapat lang akong parusahan dahil sa mga bagay na ginawa ko. Okay? Yun po ang atin pong kaisipan. These are the things that our enemy puts in our minds, mga kapatid, to make us worry and be afraid. Above all, to make us lose our trust in God. Di ba? Ganun po ang nangyayari. Inilalagay po sa ating pong kaisipan ng ating pong kaaway ang mga alalahanin pong ito para tayo po ay matakot. We should know, as children of God, He says in His Word, Isaiah chapter 43 verse 2 and 5. Balikan po natin. Anong sabi po dito? Isaiah 43 verse 2 and 5. Tingnan po natin. Meron ba tayo dyan? Yun. Na-delay lang po. Sabi ganon, do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. Di ba? Ito po yung mga ilan po ito sa mga promises po ni God, mga pangako po ng Diyos noong pong unang panahon. How much more, kapatid, nung si Kristo po ay namatay na para po sa ating lahat, grabe yung pangako ng ating pong Panginoon. Di ba? So what are the reasons? What are the reasons that give us the courage to be fearless? Ano ba yung mga pwedeng dahilan po upang tayo po ay hindi matakot sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin? Okay? Una, always remember, mga kapatid, God created and formed us through redeeming us by Jesus Christ. Okay? And Jesus paid the price to rescue us from sin and Satan and death and hell. Higit sa lahat, mga kapatid,
malaman po natin at maintindihan that Jesus died on the cross to make us people who are new creatures spiritually. Ginawa kang bago ng atin pong Panginoon. Hello? Di ba? Brothers and sisters, listen to this. We are no longer those who hate God. Hindi na po tayo yung mga kabilang sa mga kinasusuklaman po ng atin pong Panginoon. Paniwalaan po natin ang atin pong Diyos. That's why Apostle Paul, lagi niya po itong dinidiin po sa atin pong lahat na mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Okay? By the works of Christ, we have been changed, mga kapatid, created and formed anew. Ginawa kang bago ng Diyos. Sige po, pakisabi sa katabi po natin, please turn to your left and to your right, ginawa kang bago ng Diyos. Okay? We have been changed. Ginawang bago po tayo ng ating pong Panginoon. Isaiah chapter 43 verse 1. Grabe, no? Ginawa kang bago ng ating pong Panginoon. Verse 1, sabi po dito, but now, thus says the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Psalm says, mga kapatid, para naman sa mga Israelites yan eh. Hindi naman yan para sa atin, but I believe with all my heart. One of the character of God, mga kapatid, ay mahalin ka. Ang magmahal. Di ba ba? That's why I believe na ito din po ay para po sa atin pong lahat. Sabi po dito ng Word of God, God tells us, you belong to me. You are my possession. You don't belong to the devil anymore. Hello? He cannot take you with him into hell. Hindi po kaya ng kaaway na daling ka pa sapagkat kung totoong ikaw ay nanampalataya, ulitin ko po kung totoong ikaw ay nanampalataya and you receive Christ as your Lord and Savior, you are saved. Ligtas ka. Bakit nangyayari yung mga bagay na hindi maganda sa buhay po natin? That's the consequence ng mga ginagawa po natin sa buhay po natin. Ibig sabihin, ino-open po natin yung door sa kaaway upang tayo po ay gawa ng hindi maganda. God says, mga kapatid, you are mine. Sabing ganon. Di ba? So, sinasabi po ng Panginoon po sa atin, you are my beloved people. I have saved you. You will live with me forever in heaven. Sino pong may gusto po noon? Say amen. Di ba? Ngayon na ba? O, wag muna. Di ba? Hindi pa. Tama po. God says, you are mine. I have redeemed you. Sabing ganun. And that means, mga kapatid, all your sins have been completely punished in Christ. Sabi ng Word of God, lahat daw po ng mga kasalanan ng buong mundo, ng sanglibutan, inilagay daw po ito sa balikat ng atin pong Panginoon. Pinasay niya po yan. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo na po ang gumawa nito upang tayo po ay mapatawad sa lahat po ng ating po mga kasalanan. God will not harm or destroy your faith and salvation, mga kapatid. Kung totoo na tinanggap mo at nanampalataya ka kay Kristo Jesus. Okay? Hindi ka na parurusahan sa iyong mga kasalanan. Uulitin ko po, God will not harm or destroy your faith and salvation. Therefore, God will not send you things that are not for your good. Sapagkat naniniwala po ako na lagi pong mabuti ang nais po ng Diyos para po sa Kanya pong mga anak. Amen. Yun po yun. And God adds, karagdagan, sabi ng Panginoon, therefore fear not, you will not be drowned in trials. Hindi ka malulunod sa anumang mga pagsubok, mga kapatid. You will not be burned by flames of God's wrath. Okay? You will never perish, mga kapatid. Grabe mga pangako po ito. Sa totoo lang, gusto ko po ito. Okay? Why? Because the Lord said, sabi ng Panginoon, I am with you. Okay? You will remain standing and victorious kapag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Uulitin ko po, you will remain standing and victorious. Praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo po, as long na tayo po'y nananampalataya kay Kristo Jesus, mananatili po tayong nakatayo at matagumpay dahil po sa kay Kristo.
Hallelujah. In Psalm chapter 23 verse 4, sabi po ng Word of God, ano pong sabi po dito? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Saka nakakita na yung rod and staff, they comfort me ang sabi. Di ba? Kay God lang po yun. Instead na paluin ka sa dami ng mga nagagawa po natin kapalpakan, kasalanan, pero ang sabing gano'n, nagbibigay pa ng comfort po sa atin. Amen. Di ba? So, always remember mga kapatid, God is always with you. He is within you. Siya po ay nananahan po sa atin, mga kapatid. What does God say about storms in your life? Ano po bang sinasabi po ng salita po ng Diyos patungkol po sa bagyo na nangyayari po sa ating po mga buhay? Malapit na po ako magtapos. John chapter 16, verse 33. Ganda po nito. Sabi po dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sabi nga, in this world, you will have trouble. But take heart. Ano sabi? Sabay-sabay. I have overcome the world. Ibig sabihin, kapatid, pinagtagumpayan na daw po ng Diyos, ng atin pong Panginoon, ang lahat ng bagay po sa mundo pong ito. That's why, yung kapit po natin palagi ay sa Kanya. Di ba? Sabi nga nun, in this world, there's tingnan po niyo ito sa mundo pong ito, meron pong phrase that says, na nagsasabi po ng ganito. Sige, next slide please. Ulitin ko po, in this world, there's a phrase that says, even in the midst of lives, many storms, we have the capacity to stand in the center of our own peace. Ang ganda pong pakinggan. Sa totoo lang. When you read and listen to it, tingnan niyo po ito it sounds really good and beautiful. But when you think about it more deeply, how do you actually do it? Ang ganda. Kahit po mga Kristiyano, maantig po sa praise po na ito, sa statement po na ito. But the truth is, mga kapatid, you are not the source of peace. Hello? We are not the source of peace. We're actually the source of the pressure and problem. Tama po ba? Di ba? Sometimes, or madalas, tayo po ang nagiging dahilan ng mga pressures, mga kapatid, at problema na nangyayari sa buhay po natin. We often create pressure in our lives along with those around us. Who do we need to have true peace in life? Hindi ang tanong ay ano, kundi ang tanong ay sino po ang kailangan po natin? Okay? To have true peace in life. Ibig sabihin kung tayo po ay mga mananampalataya, kung ikaw ay believer, mga kapatid, simple ang kasagutan. Diba? We need the one who's the source of true faith, of true peace. Sino po ito? No one else, mga kapatid. Sino po siya? Our Lord Jesus Christ. Siya lang po. That's why. Maybe some of us here, hanggang ngayon, di ba? Nakakaranas po tayo ng feeling po natin, ng anxiety, ng mga problema sa buhay po natin. Di ba? But I believe with all my heart that the Lord is always here sa ating po mga puso, sa ating po mga buhay. Iniisip pa lang natin, alam na po ng Panginoon kung ano ang laman ng ating po mga puso. Sa totoo lang, uulitin ko po, we need the one who's the source of true peace. Yun ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. That's why, yung song na di ka nagkulang, hindi po talaga nagkulang ang Diyos. Every time na marinig ko po itong song na ito, yung message po niya, grabe po talaga. Di ba? Naiiyak ako kasi ganun po kadakila ang atin pong Diyos. So, pwede po ba? Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Sige po. Praise God. Praise God.
Alam niyo po, that's why ang ating pong Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Word of God, lagi nating alalahanin yung ginawa ni Kristo sa krus. That's why the Word of God says, do this in remembrance of me. Okay? Do this in remembrance of me. So gagawin po natin, aalalahanin po natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng pagpartake po ng Lord's Supper. Symbolizes the body and the blood of Jesus Christ. Sige po. Just close your eyes. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Natawagan ko po si Brother Jared. Brother Rex. Sige po. Para po kuha po tayo ng bread and ng juice po na ito. Let's say thank you, Lord. Kahit may suliranin Hallelujah. man, pag-ibig ko'y awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, Say it to di Jesus. ka nagkulang. Say it to the Lord. Biyaya mo As we come into the presence of God, sa akin, laging laan. Habang atin pong hawak po ang tinapay at ang juice po na ito, Pag-ibig mo, pasalamatan mo ang Panginoon. sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you God sa buhay na ibinigay mo po sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako Noon pa man. Alam niyo po, when Jesus shares bread and wine with His disciples, symbolizing His body and blood, and instructs them to continue this practice in remembrance of Him. Why? Bakit yun ang sinabi ng ating pong Panginoon na laging alalahanin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Or yung ginawa niya para po sa atin pong lahat? Because He is the answer. Siya po ang sagot sa lahat po ng mga pinagdadaanan po natin sa ating pong buhay. Maybe some of us here, katulad po ng sabi ko po kanina, kailangan po natin ng trabaho, bakit hanggang ngayon wala pa? So ang dami po natin mga kaisipang pumapasok ng mga katanungan na hindi nakakatulong sa atin. But praise God, I believe with all my heart that the Lord is here. At nais po ng Panginoon na sa pamamagitan ng pag-aalaala po natin sa Kanya, sabi natin, lagi tayong nakatayo at lagi tayong tatagumpay sa buhay. Amen po ba? Ang tinapay pong ito ay sumisimbolo po ng body of Christ. Sabay-sabay po natin pasalamatan ang ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hawakan po natin ang juice. Ang juice po na ito ay sumisimbolo po ng dugo ng ating Panginoon na kung saan ay naghugas sa lahat po ng ating po mga kasalanan. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, after po nang sila po ay naghapunan, huling hapunan, ay sila po ay nagpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Let's continue to worship our God. Come on, church. Hallelujah. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin
laging laan. Pwede po ba? Let's worship Him. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa, kahit kailan di ka nagkulang. Salamat, Panginoon. Iwa mo Sa akin laging laan pag-ibig mo. pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Sabay-sabay po nating sabihin sa Panginoon, inibig mo ako noon pa man. Can we raise our hand? Pwede po itaas po natin ang ating po mga kamay and repeat after me. Sabayan po ninyong panalangin pong ito sa lahat po ng mga may pinagdadaanan po sa buhay ngayon. I want to share it to you. Sabihin po natin, Lord God, Lord God, I surrender my worries to you. surrender mo. Help me seek you first Seek you first. and find peace in your presence. Find peace in your presence. Father God, Father God, I declare I declare, that I am loved and cared for by you. care for God. I am your child I am your child. and I will trust you with all my heart, with all my soul, and with all my strength. I renounce worry and anxiety, and I choose to trust you, God. Fill me Fill me with your peace, joy, and help me to live a life that honors you. Praise God, praise God. Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang Panginoon. Minsan pa for the last time. Kahit kailan, Panginoon. Pwede po ba? By faith. Come on, church. kahit Kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo pag-ibig mo. sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. For the last time, let's lift our hands to the Lord. Kahit kailan di ka nagkulang. Say it prayerfully. mo Sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Na may kasamang pag-ibig, sabi mo sa Panginoon, inibig mo ako noon pa man. Father God, thank you for your promise to care for us. Help us, Lord God, help us trust you, Lord, with our worries and seek your kingdom above all. May your peace guard our hearts and minds in Christ Jesus. May we live with confidence and peace, knowing, Lord God, that you are our loving Father. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Praise God. Pwede po ba? Parang medyo ano lang to sa akin. Sabi tayo doon pinagdadaluyan ng pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Pwede po, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede po bang lapitan po natin? Sige po, sabihin po natin, I love you with the love of the Lord. Okay? Just say it. Hug them and say, I love you with the love of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige po. Praise God, praise God. Praise God.
Are you blessed, mga kapatid? Amen. Praise God, praise God. Alam niyo po, napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Lalo na yung word po niya ay talagang nangungusap sa bawat isa po sa atin. Katulad po ng i-share ko po sa inyo na verse sa Luke chapter 6 verse 38. So alam niyo na po siguro kung ano po ito. Okay? Luke chapter 6 verse 38, sabi po ng Word of God, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Grabe daw po, no? Diba? Siksik-ligat, umaapaw na pagpapala. Mararanasan daw po natin ito. Alam niyo po, this verse, mga kapatid, encourages generosity and trust in God's provision. Kapag nagbibigay po tayo, when we give, God gives back to us in abundance. Let's say abundance. Bumabalik po sa atin po ito nang higit pa kaysa dati. Amen po ba? That's why, andyan po yung atin pong account number po ng atin pong bank. Meron po tayong General Fund, Mission Fund, and Church Building Fund. At kung wala po kayo online, pwede po kayong yung doon po sa ushering table po, meron po tayong mga small envelopes po doon. Pwede po niyong ilagay po in cash po ang inyong pong offering or ang inyong pong tithes and offering. Praise God. Come on, let's continue to praise our God. Hallelujah. Awitan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Come on, church! Come on, church! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Come on, church! Hallelujah. Hallelujah! We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah! Hallelujah! We worship you for who you are. You are good. Come on. From the last time, come on, church. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation. Come on! We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Come on, church. Let's sing You Are Good all the time. Everyone, you are good all the time, all the time. You are good. Sing You it. are good. Say it, Jesus. All the time, all the time. You are good. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Come on, church. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. Woo! Let's say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Isa pa. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For the last time, church. Lord, you are good and your mercy endureth. People from every nation and time,
from the last time, everyone. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship for who you are. 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 Come on, Lord, you are good. You are good. To God be the glory. Praise God. Are you blessed? Pwede ba? Let's shout hallelujah 3 times. At the count of 3. 1, 2, 3. Hallelujah! 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 Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God. Lord God, ang sarap mong purihin. Ang sarap mong sambahin, Panginoon. We just want to thank you, God, for all the things that you've done for us. Especially, Lord God, sa isang linggong dadaan sa buhay po namin. Father, we speak and we declare that we are safe and protected. We are blessed and favored, Panginoon. Phil and said, family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace, nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Come on, church. You are good. Good. To God be the glory. Woo. See you next Sunday.